natuto ng maraming mali sa buhay, ang pagsusugal, ang paninigarilyo, ang pag-inom, at ako po'y lumaki rin nang wala po akong kinatatakutan. Kaya po dumating po yung panahon na dahil nga sa pag-inom, dahil po sa paninigarilyo, nagkasakit po ako sa atay at sa bituka. Dahil nga po sa pagsusugal, ako po ay natutong magnakaw at dumating din nga po doon sa punto na maging ang asawa ko po ay natuto na rin pong magsugal. Kasama ko na po siya pag Sabado, pagkatapos po ng aming trabaho, Lunes na po ng umaga ang aming pong balik. At kumantong din po doon sa isang punto na ang aking pong asawa ay plinano ko pong patayin sa pamamagitan ng pag-ahagis sa 7th floor. At nalaman lang po niya at namalayang iyon ang aking gagawin. Kaya po nung nasa terrace na, kinagat niya na po ako sa balikat ko at siya po ay aking pong nabitiwan. Taong 1996 po ay umuwi kaming mag-asawa ng Pilipinas. At doon po sa amin pong pag-uwi sa Pilipinas, nagkataon pong noon ay kaarawan ng aking pong isang anak na si Amalia. Sabi ko po sa kanya, ano ang gusto mong pa-birthday namin sa iyo? At ang kanya pong naging kahilingan ay ang kami po ay sumama sa kanilang church na dinadaluhan dahil sa ayaw po namin ang aming pong anak ay magdamdam, pinagbigyan po namin siya ng isang beses. Kaya po kami mag-asawa ay umaten. At nung kami po ay umuwi na at bumalik na dito sa Italy, ninanap ko dito ang church ng JILs dito po sa Milan, na kung saan ay naandun po ang aking pong dalawang kapatid na dating talagang ayaw ko pong pumunta. Ngunit ako po ay pumunta na po doon, umaten po ako at ito po ay nagpatuloy. Ako po ay nakakilala sa Panginoon na bago ang buhay at ang ginamit ko rin pong isang kapamaraanan, hindi lamang po yung pagpapatuloy ng pagdalo sa church, kundi ang Bible study po. Bawat meron pong Bible study noon, ito man ay araw-araw, ito po ay aking pong pinupuntahan
upang ako po talaga ay makaiwas sa gawain hindi okay sa kalooban ng ating pong Panginoon. At nung ako nga po ay umuwi na, noong sumunod po namin uwing mag-asawa, ipinakita ko po ang pagbabago sa buhay ng marami po sa amin pong barangay na nakakakilala po sa akin. Kasi alam po nila, ang aming tahanan, sugalan, ang aming pong paligid ay sugalan. Nung una ko pong uwi, ako ay nagpapainom. Ngunit nung ako po'y umuwi ngayong pangalawa, ay ito po ay wala na. Wala nang inom, wala na pong sugal, wala nang sigarilyo, at ang buhay ko po ay binago na ng ating pong Panginoon. Pa lang po ako, madami na po ang katanungan sa buhay ko, sa pagkatao ko, sa pamilya ko, sa sitwasyon ng buhay namin. Then, yun nga po, napapansin ko na naiiba na ako sa karamihan. Pinanganak akong babae, pero mas malapit ako sa mga babae. Pinanganak akong babae, pero masiga ako sa mga lalaki. Nung nagkatrabaho na po ako, saka po ako nagkalakas ng loob na mag-reveal ba, maglaglag sa aking pamilya. Hanggang sa nagka-jowa na ako, iniuwi ko na sa amin. Nakasama akong girlfriend. Long-term relationship ko. Nung nakipag-hiwalay na siya, doon ko na naramdaman. Masakit pala. Naisip ko na lang din na mag-Taiwan. Doon ko naman po na-meet yung katrabaho ko dati na babae din. Which is parehas kaming broken. Na comfort namin yung isa't isa, which is hanggang sa lumaon, naging kami. Ang nakarelasyon ko po palang ito ay umaattend na ng JIL. Hindi ko din po maintindihan na biglaan na lang after ng camp, nakipaghiwalay siya sa akin. Sabi ko, bakit? Ang inano niya po sa akin ay kailangan, gusto ko nang baguhin yung buhay ko. Gusto ko nang itama. Masakit, oo. Pero tinanggap ko. And then, after noon, nawala na kami. Ayaw niya talaga. May nag-invite sa akin ng JAL din, mga members, yung mga leaders, ganyan.
pinaunlakan ko na, sumama ako. At umattend ako sa church, sa Sinchu. Sabi ko, ano bang meron sa JAL na yan? At pinagpalit niya ako, bakit pinili niya yun? Umattend ako ng mga gawain. Nawilin ako sa church kasi hindi ko talaga naramdaman yung condemnation, rejection, judgment. Hindi nila pinaramdam sa akin na iba ka. Tomboy ka, hindi ka pwede dito. Never nila yung pinaramdam. At saka doon ko naramdaman yung sinasabi nilang home away from home. Dito ako natutong magdasal, mag-open ng Bible. Ang sabi nga po sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Be transformed by renewing of your mind. Lagi ko na siyang daladala sa pamumuhay ko sa araw-araw dito sa Taiwan. Parang lagi kong sa mga bisyo ko o kaya sa mga pambabae ko, parang naisip ko, wag daw ako maging ganun. Sinurrender ko lahat sa kanya. Yung burden ko, yung galit ko, ibinibigay ko na sa iyo. Then, grabe ang Lord sa pagkilos niya kasi yakap niya ako. Tangi ko na sabi doon, forgive me Lord, use me. Praise be to God po talaga na may ginagawang himala ang Lord sa buhay natin. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko at katanungan ko sa buhay ko, Christ is the answer. The military. I joined to be part of U.S. Navy because in my mind, like, oh, I can do 20 years and retire, have a lot of money, and then I can do whatever that I want, pursue, power. I become addicted to alcohol. I become addicted to going out to party because that's the only moment that, I can see like people are just happy. But then when I come home, it's still, there's still emptiness, there's still depression. I still feel rejected. That night, my sister, she woke me up. Like someone is like, wake up, gising, nasusunog, there's fire in our home. After everything was put out on the fire, that's when I really come to God, and I asked God that, wow, like I was just really lost, and I've been trying to do everything in my hands. And I asked God, like, I need a change. What do I do? I need you, God. And that's when I realized that only Jesus is the answer to my life. Like, Lord, show me what I need to do. So the Lord answered my prayer because there was a need at the time at my work that I have to sing at the stadium, and I don't know how to sing the national anthem, and all of a sudden there's like a voice in my head that's like, call Joanne. So Sister John is actually my best friend back in the college, and I haven't talked to her for probably a decade. At that moment, now later on, I found out that she was really praying and interceding. So for 10 years, she's been praying for me. That she's calling the name of Jesus for me to be saved. And the rest is history. After we had that call, accepted the Lord Jesus Christ through Facebook Messenger. So I was on my 11th year being active duty in the United States Navy, and I have to make a decision again if I will stay or I will get out. And that's when I had that deep conviction from the Lord that the Lord is calling me to stay here in New York City. I don't even know what it is, but that moment, every time I open the Bible, I always see the story of Jonah.
I said like, Lord, I will pray about this and I will believe and I will put my trust in you that everything that I need, everything that my family needs, you're the one that will provide. And the time, so 2021, I did a decision to get out of the Navy to pursue my calling. God really provided ever since I left. Sometimes there are tests in our life that we always have to go back, Lord. But, truly it's just really Jesus can always give us the answer. It's only His Word that can always give us the answer.